Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Ngayon po ay pag-aaralan po natin ulit ang mga nakaraang serye po natin ay regarding po sa Peace of Israel. Ngayon po, ating babalikan po yun, ang ating mga pinag-aralan. Ayan, yung message natin last week tungkol sa Holy Spirit. Pwede nyo po itong balikan pamamagitan ng podcast, sa internet, sa YouTube, sa Spotify, or sa Apple. Para balik-balikan nyo po yung mga naturo po natin ni Pastor Jen, Pastora Berna. Pag meron kayong mga nakalimutan, pwede nyo po siyang balikan. Yan po ang ganda ng technology. Amen po ba? Kaya yan yung pamagat nung last week natin yan. The works of the Holy Spirit. Yan. Sa Acts 1:8, sabi niya, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you." Tinalakay rin po natin yung last week, yung 7 peace ng Israel. Balikan rin po natin. Tingnan po natin kung ano yung mga napag-aralan natin dyan. Number 1, yung Passover or yung Pesach. Number 2, unleavened bread. Yung Hag Hamatzot. Ayan, tingnan kasi mga Hebrew po yan. Number 3, yung first fruit, yung Yom Habikurin. Number 4, Pentecost. Yan po. Yan, dyan po tayo ngayon nating pinag-aaralan po yan. Or sa buot, andyan po tayo ngayon. And then, yung number 5, trumpet. Ano po yun? Yom Terura. Hebrew po yan eh. Okay? Atonement, Yom Kippur. And then, number 7, tabernacles or Sukkot. Yung 5 and 6, hindi pa po nangyayari po yan. Kaya sabi ko na, dun sa Peace of Israel, hinihintay pa po yan. Pero yung 1 hanggang 4, nangyari na po yan. Kaya ito po yung pinag-aaralan natin, yung 1 hanggang number 4. And then yung 5, 6, and 7, pag-aaralan din po natin yan. Darating rin po tayo dyan. Okay po ba sa inyo? Nasasabik po ba kayong mag-aral yan? Ang dami yan, ganda yan. Yung trumpet, atonement, and tabernacle. Balik po tayo dito sa kung nasan na po tayo. Ang tawag dyan yung base camp. Number 1, ulit, yung Passover. Makikita nyo po dyan, meron po kayong reference po dyan. Ayan, 1 Corinthians 15:3, okay? And then 5 and 7, makikita nyo po yan. Para at least mababalik-balikan nyo po, tingnan nyo po sa Biblia. Kaya nakikita, tama po ba itong reference na to? Yung sinasabi namin. Yung unleavened bread. Kita natin dyan sa 1 Corinthians 15:4. Yung Passover, alam niyo po, yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Yung unleavened bread, yung pagkalibing ng ating Panginoong Hesus. Diba? Yung siya'y nilibing, tayo'y kasama rin niyang nalibing. Ano po yun? Yung sinful nature po natin. Kasama pong nailibing rin ho doon. Kaya ngayon, pagdating naman sa first fruit, nabuhay ang Panginoon din, nabuhay rin tayo. Dahil meron resurrection ang Panginoong Hesus, nabuhay ang ating spirito. Amen po ba? And then, yung hinihintay naman po natin, yung pagbago ng ating katawan, yun naman po yung sa rapture. Tama, doon babaguhin po ang ating katawan. Sa rapture, pag na-rapture tayo, babaguhin po ang ating katawan. Pero ngayon, ang binago sa atin, yung dating patay na spirito, okay, nabuhay ang ating espiritu. Nagkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. Okay po ba yan? Maliwanag po ba? Amen. Again, sa mga susunod nating discussion, yung trumpet hanggang sa tabernacle, abangan po natin. Marami po tayong matututunan doon. Ngayon, balik po tayo dyan sa base 4, sa Pentecost. Dahil dyan po tayo nahinto at mag-aaral uli po tayo dyan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Sabi dyan, yung sa apostle dyan, alam nyo po ang mga nangyari, di ba? Bumaba ang banal na Espiritu Santo. And then, nagkaroon sila speaking in tongue, na ang Holy Spirit, napuspos sila. Talagang nagpagaling sila. Paglabas sila, nag-preach sila, nagpagaling po sila. Ganun ang nangyari dun sa Pentecost nung bumaba ang banal na Espiritu Santo.
Tingnan po natin dito sa Pentecost. Pentecost po, yung 50 days after Passover. Makikita nyo po dito sa kaliwa, yung 7 weeks times 7. Kasi sa isang week, may 7 days. Kaya makita nyo, 7 weeks times 7 days equals 49. Galing. O. Tapos, may plus 1 day, doon po sila magse-celebrate, equals 50. Kaya doon po yung Pentecost po. Nung Old Testament, marami pong namatay. Yan, makikita nyo dyan. Pagkabigay ng law, 3,000 ang namatay. Pero ngayon, yung sa pagdating ng banal na Espiritu Santo, yung Pentecost, di ba? Na-receive nila yung Holy Spirit, lumabas sila. Hindi nila sinarili. Nag-share sila, nagpagaling sila. Ilan ang naging believers? 3,000 ang nasave. Tingnan nyo po. Kaya, yan po ang napakaganda nung sa atin na tayo, pag nakakilala sa Panginoong Jesus, tayo nagbabahagi ng salita po niya. Kaya ngayon, babalikan po natin ang pag-aaralan po natin, yung Holy Spirit. Sabi diyan sa Acts 1:8, sabi niya, "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses." Sabi niya, telling people about me everywhere. Wala tayong ibibida kundi ang Panginoong Hesus lamang. Hindi ang sarili natin, hindi ang lakas natin. Kung hindi, siya. In Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the end of the earth. Kahit saan po tayo, kaya dapat laging handa tayo. Nasa inyo ang banal na Espiritu Santo. Kailangan natin siya ipahayag ang kabutihan ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Alam niyo, napakaganda, di ba? Sa mga nangyari ngayon, ang pagwala ng Panginoong Hesus na siya'y namatay, di ba? Kung makita sa langit, ang Holy Spirit ay naging kasama natin. Binigyan niya tayo ng power. Oo. Power. Tayo nakakapagsalita. Dahil alam natin na nasa atin na ang banal na Espiritu Santo. Yung na-receive natin, tayo na ang tirahan ng Diyos. Hindi katulad ng Old Testament, pupunta ka pa sa San Templo para doon ka sasamba. Patanda natin, nasa atin na yung banal na Espiritu Santo sa bawat mananampalataya. Tingnan natin, para talagang makita nyo sa salita ng Diyos. 1 Corinthians 3:16, "Don't you know what yourself are God's temple, and God's Spirit dwells in your midst." Sa Tagalog, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos na nanirahan sa inyo ang kanyang Espiritu nasa inyo. Amen po. Kaya huwag kang magduda, nasa inyo po ang banal na Espiritu Santo once na tinanggap nyo. Say amen. 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 May papakita lang po ako. Ano po to? Gloves or guantes. Okay. Itong gloves o guantes, wala namang buhay ito eh. Parang tayo, yung patay tayo, di ba? Wala. Kaya sira-sira kahit anong gawin natin. Ito, illustrate ko lang para mas maintindihan nyo, lalo kabataan. Ito, kung ano lang gusto mong gawin natin, ganun lang. Dahil patay nga ang buhay natin, talagang sadlak tayo sa kasalanan. Kaya wala, ganyan lang. Pero dahil nasa atin na, kanina sinasabi ko, dinidiin ko mga beloved, nasa inyo na ang banal na Espiritu Santo. Ito ang mangyari. Ito, andito na ngayon. Yung guantes na kaninang ginaganong-ganong ko, wah, may buhay. May gumagalaw na ngayon. Diba? Gumagalaw na. Ganon din po tayo. Tandaan nyo lagi, beloved, nasa inyong Holy Spirit, ang mga nagagawa nyo dahil bunga ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ang nasa inyo. Amen? Napakabuti ng Diyos dahil lahat ito'y biyaya niya. Beloved, mahal na mahal kayo ng Diyos. Nagagawa ko to. Hindi. Ang Holy Spirit ang gumagawa sa'yo dahil nasa iyo siya. Tinanggap mo siya ng buong puso, isip, pinanampalatayaan nyo. Amen po ba? Oh, ngayon, siyempre, huhubarin ko po. Itong yung aking cross at ibubulsa ko ulit. Naintindihan nyo po ba?
Ganun lang kasi. Actually, ang Diyos talagang simpleng-simple. Talagang madaling maunawaan. Basta bubuksan lang natin ang ating puso't isipan at pananampalatayaan natin siya. Amen po ba? Tingnan po natin yung last week nating pinag-aralan. Ito po. Ano yan? Number 1, assures our salvation. Number 2, dwell in the believers. Number 3, teaches and remind us. And number 4, manifest spiritual gift to believers. And number 5, help in our weakness and empower us. Ngayon, pagpapatuloy po natin, ibigay pang-anim po. And number 6, He convicts the word. John 16, tingnan natin. John 16, 8 hanggang 11. Basahin po natin. And when the Holy Spirit comes, and He will convict the world of its sins and of God's righteousness of the coming judgment. Tingnan po natin at pag-aralan natin yung convict po dyan sa Greek, kung ano po ang ibig sabihin. Ano po ang ibig sabihin sa Greek ng convict? Elegko. Sabi, ano? Elegko. Ibig sabihin po yan, to expose niya, convince, reprove, or condemn. Ano naman kaya yung i-condemn niya? Ano yung i-judge niya? Di ba? Tingnan ho natin. Tuloy-tuloy po yung basahin natin. Verse 9 hanggang 11. The word sin is that it's refused to believe in me. Righteousness is available because I go to the Father and you will see me no more. Judgment will come because the ruler of this world has already been judged. Okay? Ano ba yung i-convict? Tingnan ho natin. Ano ba i-convict ng Holy Spirit? Verse 9. Tingnan natin. Yan, kung makikita nyo ho yan, di ba? Yung sinasabi yan, the word sins that refuse to believe in me. Pinakikita at pinaalam ng Holy Spirit kasi ang mundo hindi ho naniniwala sa Panginoong Hesus. Hindi naniniwala sa Diyos. Alam nila na mayroong Diyos, pero hindi nila sila nananampalataya. Kasi gusto ng Holy Spirit na maisip nila na kailangan nila ang Diyos sa buhay nila. Amen? Yun yung kinukunbi. Kasi ang mga taong self-righteous, di ba? Wala yan, sarili lang niya. Pero pagdating na down siya, at kailangan ko pala ang Diyos, kailangan pala Holy Spirit, yun yung kinukunbi niya, yung sarili niya. Di ba? Ayoko. Pero andyan ang Diyos, pinakikita niya sa salamin. Hindi mo kaya, kailangan mo ng Diyos. Amen po ba? Yun yung kinukubi. Hindi ikaw, sige, gawin mo, hahayaan ka niya. Pero dahil nga, bagsak ka na sa kalagayan mo, surrender ka, pinakikita ng Diyos, ito yung ginagawa mo, kailangan mo ako. Balik tayo uli sa Diyos. Dahil wala naman talaga tayong kakayanan sa sarili natin. Kailangan kasama lagi natin ang Diyos. Kaya gano'n ang sinasabi ng Diyos. Kinukonvict niya yung word. Pinakikita niya, sige, gawa kayo ng gawa dyan, pero kailangan nyo ako. Kayo'y makasalanan. Kailangan yung ma-born again. Kailangan kasi ng tao ang ma-born again. Para makita niya yung bagsak niyang kalagayan na kailangan niya ang Diyos. Amen po ba? Tingnan natin yung verse 11 naman. Sino naman yung ginajudge naman ng Holy Spirit? Patungkol dyan, saan? Sa demonyo. Kanino? Kay Satan na ginudge na ng Holy Spirit. Talunan na siya. Judgment will come because the ruler of this world has already been judged. Judged na siya. Nasa inyo na yung Holy Spirit. Isipin nyo, victorious na kayo. Lahat ng ginagawa nyo, di ba? Kasama nyo ang Diyos. Talagang meron kayong victory. Victorious na kayo. Pagpapala na kayo. Lahat ng ginagawa, tatanggapin mo na lang. Ang bawat ginagawa mo, lahat ng mga naayos sa buhay mo, lahat itong mga natatanggap mo, mga pagpapala. Di ba? Victory ang tawag doon. Lahat yun. Mga pagpapala, dahil gawa ng Diyos, biyaya niya saan? Sa atin. Victorious. Kaya nga, ano yung lagi nating illustrate? Yeah? We are more than conqueror. Ang nakipaglaban ng Diyos. Tapos,
tayo ang nakatanggap ng biyaya. Siya yung nalo, pinagtagumpayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Yung devil natalo na dapat tayo sana ang nakabayubay doon. Tayo ang tumanggap lahat ng kasakitan na yun. Pero kinuha ng Panginoong Hesus. Para ano? Para tayo maging victorious. Ang tawag doon, nagkaroon tayo ng divine exchange. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, you are victorious. Tingnan natin kasi ito yung verse 10 na sinasabi yan. Jesus Christ sit at the right hand of the Father is affirming that He has equal status of the Father with Godhead. Kasi ang sabi yan, bakit kailan ba nagiging ang Panginoong Jesus available sa atin yung pagiging righteousness natin. Yung kanina sa verse 10. Available yan doon sa krus ng Kalbaryo nung siya'y nakabayubay at siya'y namatay. Tayo'y naging righteous. Paniwalaan nyo rin. Tayo'y naging matuwid sa harapan ng Diyos sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya meron na kayong tagapagtanggol, meron na kayong magsasabi sa inyo na, pag meron kayong nagagawang mali, pagdating sasabihin ng Holy Spirit, wag yan. Mali yan. Meron na kayong advocate. Pero dapat yun lagi natin nasa isip, yung pagmamahal niya. Amen po ba? Kasi yun yung righteousness natin, yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Nung siya'y umakyat, siya'y umupo na sa kanan ng Ama. Meron na kayong attorney. Meron na kayong tagapagtanggol. Amen po ba doon? Meron na kayong tagapagtanggol. Alam natin tayo minsan nagkakamali. Pero pag meron tayong pagkakamali, ang Panginoong Hesus ang humaharap. Ama, kinuha ko na po sa krus ng Kalbaryo. Siya na yung humaharap. Hindi na kailangan pa i-judge. Tingnan mo yan. Ama, may ginagawang kasalanan. Hindi, ama, ako na po yan. Sagot ko na po yan. Ginawa ko na sa krus ng Kalbaryo. Amen? Palakpakan natin. Dahil ganun tayo kamahal ng Panginoong Hesus. Tingnan nyo basahin nyo itong Acts 7:55 hanggang 56. Alam nyo dyan, si Stephen, babatuhin na lang. Mamamatay na siya para siya batuhin. Pero nakita niya. Tingnan nyo yung mga verse niya. Tingnan nyo po. Pag-aralan nyo, nakita ni Stephen ang Panginoong Hesus nasa kanan ng Ama. Amen? Siya yung attorney natin ng Panginoong Hesus. Hindi lang attorney de Campanilla yan. Talagang patok, di ba? Grabe. Sigurado, sureball ako, panalo kayo. Wala tayong pagdududa. Ngayon, ayun natin, pagiging righteous natin, alam niyo po ba, di ba? Nasa spirit. Dahil alam naman po natin, lagi natin sinasabi, ang tao ay body, soul, and spirit. Yung pagiging righteous natin, sa harapan ng Diyos ay yung spirit natin. Kaya minsan, meron tayong nagagawa, andun yung soul part natin. Doon tayo, nagkakamali tayo. Again, paulit-ulitin ko po to para hindi kayo nakukondemn. Kung meron kayo nagagawang mali, pinagtatanggol kayo ng ating Panginoong Hesus sa harapan ng Ama. Amen. Tingnan nyo, 1 John 2:1. Sabi niya, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, ano sabi niya? We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Sinong righteous one? Si Kristo. At siya lang. Tayo, di ba, naging righteous tayo dahil sa gawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya i-remind kayo dito, lagi nating nire-remind dito, pag tayo nagsasanta Cena, sabi rin kanina ni Pastor Joy na we are the righteousness of God in Christ Jesus. Sa Tagalog, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Sino yun? Si Jesucristo na matuwid. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.
ito, ang Panginoong Hesus. Tingnan natin Holy Spirit. John 14:6. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Nasa atin na. Diba? Sinend niya, tinanggap nyo, nasa inyo na po, will teach you the things and will remind you of everything I had said to you. Sabi sa Tagalog, subalit ang kaagapay na ang banal na Espiritu ng sinugo ng Ama sa pangalan ko at ay magtuturo sa inyo sa lahat ng pagpapala sa inyong lahat ay sinasabi ko sa inyo. Tama yan? Mapagpaalala sa inyong lahat na sinasabi ko sa inyo. Lagi niyang papaalalahanan. Tatapikin ka lagi ng banal na Espiritu Santo. Wag mong gawin yan. Oo. Hindi ka mapapakali pag ginawa mo yan. Isoli mo yung ballpen. Oo. Di ba? Isoli mo yung ballpen. Huwag mong kunin yan. Oo. Pag nakalimutan mo, soli mo bukas. Oo. Hindi sa'yo yan. Pagmamay-ari ng kumpanya yan. Okay? Number 7. He sanctify us. Ibig sabihin, ito po, nililinis tayo ng ating Panginoon, ng ating banal na Espiritu Santo. 2 Thessalonians, basahin po natin. But we owe always to give thanks to God for your brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruit to be saved through sanctification by the Spirit and believe in the truth. Pag-aralan rin po natin yung yung Greek word, yung sanctification. Ano po ba yan? Ibig sabihin yan ay hagiasmos. Hagiasmos, di ba? Kaya naghihilamos kayo para ano? Kasi kailangan mag-transform po tayo eh. Di ba malilinis? Di ba pagkagising nyo, naghihilamos kayo? Hagiasmos. Di ba? Kada umaga, maglilinis tayo ng mukha, pagkagising natin tayo naghihilamos. Ibig sabihin, binabago tayo ng ating Panginoong Hesus, ng ating Espiritu. Yung soul natin. Kasi gusto niya maging kamukha tayo ng Panginoong Hesus. Sabi niya, the process of advancing in holiness. Gusto niya tayo, maging holy din tayo. Used for the believer being progressively transformed by the Lord into His likeness. Gusto niya tayo, maging talagang katulad tayo ng ating Panginoong Hesus, yung mga gawin niya. Ito, lagi po natin ito nakikita. Yan, 1 Thessalonians 5:23. Yan. Tingnan natin, di ba? Again, ano yung composition ng tao? Body, soul, spirit. Yung sa spirit natin, wala na po tayong problema. Na-regenerate na po tayo. Andyan po yung verse, makita nyo sa John 3:6, di ba? Yung na-born again po tayo, already like Christ. Yung spirit po natin, ha? Pero ano yung sinasanctify niya? Yung soul natin. Ayan, 1 Thessalonians 2:13. Yan po yung mga reference natin. Being like, kailangan po natin kasi mas sanctify tayo. Kasi andito tayo sa mundo. Nakatapak po tayo sa lupa. May mga tao po na tayo binabato ng mga kasalanan. Iba po yung, iba po yung natatalsikan ng putik. Iba po yung naglulublob. Saan? Sa putik. Kinatutuwa mong maglublob sa putik, sa kasalanan, hindi ganun ng tao. Kailangan nasa-sanctify tayo. Nililinis tayo. Kung ikaw tunay na isang mananampalataya, ayaw mo ng putik. Amen? Amen? Natatalsikan ka kasi maraming kasalanan dito sa mundo eh. Andito ka sa mundo. May mga nag-udyok sa ito, gawin mo pa. Pero kailangan natin is sanctified through the word of God. Kailangan tayo maging more like Christ tayo. Kasi yun ang ginawa ng Panginoong Hesus eh. Dalawa lang lagi po ang pagpipilian natin, masama o mabuti. Ano po ang pipiliin natin? Di ba dapat mabuti? Amen? Wala namang gustong mamili ka ng masama na para sa gagawin mo sa buhay mo. Gusto mo lahat mabuti. Hindi mo pipiliin ang mali. Dahil ang gusto ng Diyos, isang mapagpalang buhay. Amen po? Kaya lalabanan po natin yung desire ng ating mga isip or ating flesh, yung katawan natin. Kailangan po nating paglabanan ho yan. Kasi andyan po ang battle, nasa isip po natin. Tingnan natin Galatians
5:16 hanggang 17. Kaya nga, mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. 17, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. Isipin nyo, naglalaban sila. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ng dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang gusto ninyong gawin. Di ba? Oxymoron. Hindi, ang gusto natin magpakabanal. Tapos dito, tinutokso ka. Pero anong kailangan natin? Ang banal na Espiritu Santo. Kailangan nating paglabanan. Through the Word of God, yung naririnig natin, kailangan i-renew natin ang ating mind sa salita ng Diyos para mapaglabanan natin yung flesh. Kasi diyan po nagsisimula ang kaguluhan. Pag nakita, ano ba yung lust of the eyes, lust of the flesh? Diba? Ay, ang ganda-ganda nito. iPhone 15. Ngayon, may 16 na. Kailangan ko to. Although, hindi ba? Kailangan. Bakit? Nagnanasa ka doon sa isang bagay na meron ka pa naman 15, 16 kagad. Ganda-ganda ng TV ng kapitbahay ko. Ang laki-laki. Di ba? 90 inches. Nasa dibdib niya. Di ba? TV ho yun. TV ba yun? Di ba? Yung, sinasabi ko lang, yung lust of the flesh. Pag-anuhan natin, paglabanan po natin, nasa isip yun. Kaya tingnan natin dito. So yung pagpatuloy po natin, ano yung ninanais or ninanasa ng laman? Galatian. Ano yung ninanais ng laman? Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit, kampi-kampi, pagpatay, paglasing, walang habas na pagsaya at iba pa. Isipin nyo, ang dami yan. Andito, dati, gustong-gusto nyo yan. Wala kayong kagatol-gatol, gagawin nyo yan. Pakikiapid, di ba? Kalaswaan, pagkapuot. Yan ang sinasabi ko, gusto ng laman. I-share ko lang po sa inyo, Okay? Bibigyan ko lang po kayo ng, actually ito nangyari sa akin. Yung umattend po ako, sa tagal na, sa reunion, siyempre alam niyo high school, paalam naman po ako sa aking mahal na may bahay, yung reunion. Siyempre, alam na nila na nagbago ko by God's grace, naging pastor, sabi sa akin, Mr. Atcha kasi tawag sa akin Ito ko lang, sabi niya, di ka na ng chichiks. Sabi niya, talaga? Sabi niya, nakakaano naman, di ba? Kasi hindi, ito, totoo to. Reunion namin, alam mo, pag mga high school di ba? Sabi niya, sayang naman. Sabi niya, sayang naman, palay na lumalapit sa manok. Kasi usapan ng lalaki, palay na lumalapit sa manok. Nasa Christian na ako, alam ko lang ang Panginoong Hesus. Dalawa lang ang sinagot ko. Kahit sa mga nakikinig sa broadcast, pati dito sa mga may asawa, sabi ko, palay na lumalapit sa manok. Sabi ko, hindi ako kumakain ng palay. Kanina. Actually, sinabi ko rin po to kahapon kasi andun ako sa PNP na pag-share ako kasi puro mga lalaki rin Ito rin sinabi ko. Sinabi ko rin sa kanila kasi alam ko naman yung mga kalalakihan, di ba? Pero sinasabi ko totoo sa kanila. Alam ko may mga tukso. Pero sabi ko, lapit yung palay sa manok. Una, hindi ako kumakain ng palay. Tawanan din sila. Sabi ko, pangalawa, hindi ako manok. Di ba? Tao ako. Di ba? Tao ako. Ganon din tayo. Kaya ito paglabanan natin, tao tayo. Nasa atin yung Holy Spirit. Amen? Yan, totoo po yung sinabi ko. Kahapon ko lang na, kasi nakita ko mga lalaki, mga militar Sabi ko, anong gagawin para maturuan sila na mas maganda? Sabi ko, pero ito nagagawa natin by the Holy Spirit.
Diba? Ang tulong ng banal na Espiritu Santo. Bakit? Doon tayo ngayon pupunta doon sa 22. Ano po ang Spirit? Anong binibigay sa atin? Diba? Ano? Pag-ibig, kagalakan, ano pa? Kapayapaan, o katapatan, kahinauhunan, at pagpipigil ng sarili. Diba? Ganyan din ang gagawin. Magiging tapat ka rin sa asawa mo. Magiging mahinahon ka. Oo, sa lahat ng mga sasabihin, makapag-isip, meron ka ng self-control. Para rin si Joseph, di ba? Si Joseph, nung Old Testament, tinukso siya, pero ang ginawa niya, di ba tumakbo siya? Nabasa niyo na po ba yon? Tumakbo siya. Palayo hindi palapit doon sa babae. Si Joseph tumakbo, palayo. Kasi dapat, ganito na yun. Pag alam, natutokso kayo, kayo ang tumakbo. Oo. Huwag nyo na i-cast out. Takbo na kayo. O, huwag nyo na i-cast out. Takbo. O, diba? Pag alam mo, ikaw dadaan. Halimbawa, beer house. Dadaan ka dyan, dadaan bababa. Huwag ka na dyan bumaba. Lumagpas ka pa, pasobrahan mo. Doon ka maglalakad, meron kang dadaan ng iba. Huwag mo na. Kasi, ang Diablo, unti-unti lang naman kayo, hindi naman kayo bibiglain yan eh. Diba? Unti-unting. Oh. Ganun. Lagpasan nyo, takbuhan nyo na. Babae o lalaki, ano man ang nakita nyo. Kailangan tayo maging tapat. Kailangan natin yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan. Alam mo, pag nagbunga yan, ang buhay natin magiging payapa. Amen? Meron tayong contentment sa buhay natin. Amen? Okay? Ang susunod, number 8, He intercede us for us in prayer. Romans 8:26 hanggang 27. And the Holy Spirit help us in our weaknesses. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit pray for us with groaning. Isipin nyo, cannot be expressed in word. And the Father who knows all the heart knows that the Spirit saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. Ibig sabihin yan, kahit tayo, alam ko, napapagod tayo, di ba? Minsan pag nagte-pray tayo, parang, Lord, ayoko na. Kasi meron tayong emotion, meron tayong kapaguran din. Pero pag tayo nanalangin at hindi natin nabigkas, alam ng Diyos ang naisin mo dahil alam niya yung puso mo. Meron tayong mga weakness eh. Pero ang Holy Spirit ang nagte-take over po doon. Siya ang nagsasabi, siya ang nag-i-intercede sa Father. Father, sinasabi niya, Father, pagod na po yun, kaya nakatulog po sa pananalangin. Katulog kasi sa pagod, sa dami natin, alam ko, exposed tayo dito sa problema. Pero salamat, dahil may nagko-communicate sa atin, sa ating mga pananalangin, di ba? Ang banal na Espiritu Santo, kahit na hindi natin na-express, meron tayong nakalimutan. Meron tayong bagay nakalimutan ipag-pray. Na sinabi, to prayer request. Pero alam ng Diyos, yung Holy Spirit, na siya magsasabi, Father, Lord, ito, pinapanalangin niya. Amen po ba? Tingnan nyo. 1 Corinthians 1:22. Set His seal of ownership on us. May honor kayo. Nakaseal na po yun. And put His Spirit in our heart. Sabi sa iyo, ang banal na Espiritu ay nasa atin as a deposit guaranteeing what is to come. Nasa atin na. Guaranteed na po. Nasa puso na po natin ang banal na Espiritu Santo. Pero, diba, nakasilyado na. Ang tanong, ano yung what is to come? Andito tayo ngayon. Yan po kasi, yung what is to come, yung ating pagdating ng ating Panginoong Sus. Ano man ang mangyari dito sa mundong to, nakasil ang Holy Spirit sa puso nyo. Kasi ang tao, sa puso, may vacuum yan eh. Meron talagang open yan. Ang nakakapag-fill lang yan o nakakapuno lang yan ay ang banal na Espiritu Santo, ang Diyos lang. Tingnan nyo, bakit ang mga ibang tao walang contentment? Kasi meron pang puwang sa kanilang puso.
Sabi niya, ang dami na niyang, lahat ng gadget nasa kanya, pero gusto pa niya yung nasa katabi niya. Lahat nasa kanya na. Sabihin mo na. Lahat ng klaseng pera nasa kanya na. Pero wala pa rin siyang kakontentuhan sa buhay. Yun kasi yung vacuum na yun. Ang magpipil lang po nun ay ang Holy Spirit. Ngayon, sa mga believers na nasa atin na guaranteed na yun. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Magpantay man ang paa natin, alam natin, pupunta tayo sa langit. Ang kaligtasan ay pinagkaloob na sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya pagdating ng rapture, di ba? Sigurado tayo kasama. Amen? Kasi guaranteed na yun, nasa puso niya eh. Yung what is to come. Ano man, basta ano man ang mangyari, or mag-rapture man, basta nasa inyong banal na Espiritu Santo, sealed na po kayo. Hindi mawawala ang kaligtasan nyo, sinasabi ko. Amen po ba? Amen. Kayo po ang makakapagsabi niyan sa sarili nyo. Na talaga, tinanggap ko ang Panginoong Hesus. Tingnan natin sa Ephesians, ayan, 4:30. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom we are sealed for the days of redemption. Tingnan niyo po kahit na nasasaktan natin, kabuti ng Diyos talagang kahit nasasaktan natin ang banal na Espiritu Santo, pero andun pa rin, sinisealed pa rin niya. Ganong kahaba ang pasyensya ng ating Diyos sa atin. Dahil alam niya ang Panginoong Hesus, ang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tinapos ng Panginoong Hesus ang lahat ng kalaban or ginapi niya si Satan dun sa krus. Kaya ngayon, itong sealed na to sa atin, yung redemption na yan, okay, na natanggap natin sa buhay natin, kahit meron tayong nagagawang palpak, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Yung may nakukonvince niya, mahal ka ng Diyos. Sabi mo, yun. Talagang gayon. Sealed na po yan. Again, yung redemption natin, pagbalik ng Panginoon, kung hindi naman, kung magpantay man ang paa natin, di ba? Alam natin saan tayo pupunta. Pupunta tayo sa langit. Kasama natin ng Diyos. Amen. Ito po ang life application po natin. Yung life application po natin, sabi diyan, be conscious that the Holy Spirit live inside our born-again spirit. Lagi niyong tatandaan, kasama niyo ang banal na Espiritu Santo. Amen. Dahil anniversary namin mag-asawa, ito, in-announce ko na. Oo. Diba? Anniversary na. Nakita niyo naman sa Facebook, diba? Ang sinasabi ko lang, nakikita niyo po to? Ano po to? Wedding ring namin. Ito lagi kong suot. Kahit hindi ko siya kasama, alam ko kasama ko siya. Bakit? Ito yung nagpapatunay. Di ba? Illustrate ko lang uli po sa inyo. Di ba? For 35 years. Di ba? Kaya pag tutuksoin ka uli ng babae, pag nakita, uy, di ba? Pakikita mo lang to, di ba? Meron kang sealed, naka-sealed sa iyo, Holy Spirit. Ganon po yun. Nasa inyo lagi. Kaya tayo, lalakad tayo sa mundo. Kasama lagi natin ang Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu Santo. Hindi na tayo gagawa ng mga mali na gawa na alam mong makakasakit sa Holy Spirit, hindi mo na gagawin yun. Wala na. Dahil ang pagkatao mo ngayon ay nabago na. New creation ka na. Amen. Ulit, yung life application natin, conscious po tayo. Laging ang banal na Espiritu, kasama natin, sigurado pag conscious ka, hindi ka gagawa na masasaktan mo ang Diyos. Hindi ka gagawa ng mali, hindi ka gagawa ng mga hindi karapat-dapat. Pipiliin mo lagi ay yung mabuti. Amen? Pipiliin mo lagi ang mabuti para kalugod-lugod sa Diyos. Masaya ka sa yung mga kamag-anak, masaya ka dun sa kapitbahay mo. Kasi tandaan nyo lagi, may
pagpipilian lang laging dalawa ang tao, masama o mabuti. Kung pumili ka ng masama, ang buhay mo magiging magulo, magiging hunghag ang buhay mo. Pero pag pinili mong mabuti, di ba? Magiging payapa, masaya, maluwag ang puso mo. Mag-i-enjoy ka sa buhay na to. Nakasama mo ang Diyos. Amen? Ito po ang ating beloved thought. Pakibasa, I am powered by the Holy Spirit. Sige po, pwede po bang tumayo tayo at manalangin? Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa oras pong to na aming naintindihan na ikaw po, Panginoong Hesus, ay namatay para sa amin at pinadala mo ang banal na Espiritu Santo para lagi namin kasama. Saan man po kami magpunta, O Diyos, na nare-remind kami na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Ano man ang mga nagiging problema namin, Panginoon, lagi ka namin kaagapay. Banal na Espiritu Santo, ikaw ang tumutulong sa amin, O Diyos, dahil alam po namin na kami walang kakayahan na gawin ang mga bagay na to or anumang mga bagay, Panginoon, na higit sa aming isipan na hindi po namin maaantala o hindi namin maisip kung paano ang gagawin. Pero andyan ka. Yung wisdom mo, Panginoon, ay pinagkakaloob mo. Kaya kami nagugulat na lamang kung paano ang iyong pagtugon. Salamat, Holy Spirit. Salamat dahil lagi kang kaagapay namin. Saan man kami pumunta, saan man kami idako ng aming paa, lagi ka namin kasama. Kasama ka namin na kami nag-i-enjoy, Panginoong Hesus, sa buhay na to. The true joy is in you, God. The joy of the Lord is our strength, O God. Salamat, Holy Spirit, na na-enjoy namin ang buhay na to na talagang sapat lagi, O Diyos. At higit pa sa mga iniisip namin. Kaya kami nagagalak. Dahil ito ang naisin mo sa isang tunay na mananampalataya. Ang buhay ay maging isang kaaya-aya. Maging pagpapala. Maging masaya sa bawat oras, minuto ng buhay namin. Dahil Panginoong Hesus, ang nais mo sa iyong anak ay maging masaya. Ayaw mo, Panginoon, maging malungkot kami. Ayaw mo, Panginoon, kami talunan. Dahil ito'y pinagwagian mo na sa krus ng Kalbaryo. Kaya, Lord, ini-enjoy na lang po namin ang lahat ng pagpapalang to. Thank you, Holy Spirit. Talagang kami ini-empower mo, Panginoon. Salamat po sa Beloved Grace Church, Panginoon, sa mga taong andito. Lord, na dinideklara namin, Panginoong Hesus, ang bawat isa ay gagamitin mo, Panginoon, para magbahagi ng iyong salita. Makikita sa kanilang buhay, mag-shine, Panginoon, sa kanilang buhay, na ikaw, Panginoong Hesus, ang nag-ahari sa kanila. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa simbahang pong to. Salamat sa mga kapatiran na andito. O Diyos, na ginagamit mo bawat isa. Thank you sa buhay, sa puso nila, na sila'y tapat sa iyo, O Diyos. Tapat na nagmamahal. Ito'y makikita, Panginoong Hesus, sa buong mundo, na ikaw lamang ang tinataas sa kanilang buhay. Thank you, Holy Spirit, na talagang ang empowered mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa mananampalataya, na higit-higit, talagang lubusan, Panginoon, ang kagalakan namin dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Thank you, Holy Spirit, at sa buong sanlinggo, Panginoon, maraming pong salamat na mai-enjoy po namin ang aming lakbayin dito sa mundong to. Nakasama ka, kasama ang aming pamilya, kasama ang aming mga kaibigan, kasama lahat, Panginoon, mga kasama sa trabaho, sa eskwelahan, O Diyos. Kung ano man, Panginoon, sa aming buhay na aming nakakasalo, Panginoon, nakakahalubilo, Lord, ito'y may enjoy namin, Panginoong Hesus, dahil Ikaw, O Diyos, ang kasama namin. Thank you, Holy Spirit, na mag-shine sa amin ang iyong kabutihan, Lord. We will always declare your goodness, O God, sa buhay namin. Maraming pong salamat again sa church na to, O God, sa Beloved Grace Church, na gagamitin mo, Panginoon,
sa lahat ng ministeryo, sa eskwelahan, sa trabaho, Panginoon, na mga kapatirang to, makikita sa kanilang buhay. O Diyos, thank you for using these people, O God, in your kingdom. Maraming pong salamat, O God. Thank you. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.